Becoming Filipino, di ba, Nicolas, na pagsakay nga niya sa jeep, sabi ng jeepney driver, nagsimula sa 10, 50 pesos, but minsan, kalahati o yung kinita niya na sa isang araw, sa palaran na sa susugal. And this was the time na connected yung mga online wallets, kaya napakadali. So what happens? When itatanim mo, gusto mo itanim, hard work, pero ang tinatanim mo, yung seeds nung sugal, nalilito din yung tao. Diba? So, ganun din. You want integrity. You want honesty. Pero sa schools, hindi bawal mangopya, hindi bawal mangbully, diba? Yung stealing, cheating, lying. So, aanihin mo kung ano tinanim mo eh. So, madalas natin sabihin ng mga harmless crimes, diba? So, nung wedding nun, sinasabi, tumataya ka naman, kung fair naman, so sino nasasaktan? But values and morality hurt a nation, or having the wrong values and having immorality hurt the nation as bad or sometimes worse than yung mga crimes na sinasabi that hurt us, di ba? So that's the first biblical principle I wanted to say there. Kung anong ating itatanim, yan ang ating anihin. Number 2, yes, may plano ang Panginoon para sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, but to give you hope in the future. Gustong-gusto kong banggitin si Jeremiah kasi si Jeremiah po ay tanggap ng Hudyo, ng Kristiyano, ng Muslim, na siya po ay isang propeta. Sa mga kapatid natin Muslim, assalamualaikum po sa inyong lahat. Maganda plano ni Lord, pero again, babalik ka rin dun sa kung ano itatanim mo, yan ang anihin mo. So kung itatanim mo, salita ng Diyos, itatanim mo, batas ng Diyos, kung ang batas ng tao ay singganda ng batas ng Diyos, meaning sinunod mo, aanihin mo yung plano ng Diyos. So kung ang anak mo, gusto mo maging abogado, gusto mo maging engineer, gusto mo maging piloto, maging napakagaling sa coding, maging engineer sa AI, pero pagdating niya sa high school na barkada, uminom, pagdating sa college, nag-drugs, maganda plano ni Lord. Pero yung tinanim niya, hindi maganda. And of course, once na addicted ka na, you can't help yourself na, di ba? That's why we have to, whether sugal yan, whether drugs, whether kahit anong bisyo, we have to be very careful na hindi maging addicted ang ating mga kapamilya, ang ating community. No? The third principle I want to share is that there is an enemy. So minsan sasabihin nyo, kaming mga politiko parating may enemy sa local, sa national, kami sa Senate nagbabangayan. Malungkot po ngayon kasi medyo nga napalalim yung bangayan, but somehow there's always a cycle na nagkakausap, someone wiser or cooler heads na nag-uusap kasi napaka-importante na may Senado. Tinamaan din ako nung sinabi nung ilan namin mga kasama na kung sino man ang tama, sino man mali, pero kung bangayan ang bangayan, baka may mag-take advantage at i-push ang charter change at ma-abolish ang Senate. So I'm not proposing na walang debate, but I do agree that we have to have ground rules para nga yung hindi lang yung imahe, but yung trust sa Senado nandun, especially when the country is in crisis. But the principle I wanna say is that there is an enemy. It's a spiritual enemy. It's a fallen angel na ang sinabi sa Bible, he is there to steal, to lie, to cheat, to destroy. So, I think steal, kill, and destroy yung nasa verse, di ba? But we also know that cheating, di ba, is deception, di ba? Mga tools ng demonyo yon. So, hindi tama na sabihin yung kadebate o kalaban natin ay demonyo. So, kung ikaw ay nasa kaliwa, hindi tama sabihin na demonyo yung kanan. Ikaw nasa kanan, hindi tama sabihin demonyo yung kaliwa. But, just as there are heavenly influences, di ba? There are demonic influences. Ibig sabihin, ginagamit ng demonyo yung kanyang ideas para nga we will steal, cheat, and destroy or kill, di ba? Or lying, cheating, and stealing, di ba? Kasi hindi naman lahat pumapatay, di ba? Pero ang pagnanakaw, nakakapatay din. So although hindi mo direkto, that's why regardless on what side we are, di ba? Meron talagang bawat grupo, meron talagang anti-corruption stand. Ang hindi lang magkasundo kung paano i-implement to. So if we look at all of that, we should be able to come up with national aspiration. Pero kahit na meron tayong aspiration, ibig sabihin meron po tayong pangarap, may panaginip tayo bilang Pilipino. Kung wala to sa plano,
medyo cliche na po to cliche na hindi na natin matandaan sino nagsabi. I'm sure kung i-google natin lalabas. But sabi nila, those who fail to plan, plan to fail. Ulitin ko ano to cliche na. So ginamit to ng maraming tao na that those who fail to plan, plan to fail. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us resources. Ang Pilipinas po, number one resource, siyempre ang Pilipino. Having said that, karagatan natin, bundok natin, farmlands natin, gold, silver, nickel, oil, natural gas, meron ang Pilipinas, di ba? Hina-harness pa lang natin. But what do we do with it? Do we plan? Or pumapayag ba tayo that the devil allows that stealing, cheating, killing, destroying happens to us, di ba? Killing dreams, for example, di ba? So, I want you to post kung may suggestions kayo na dapat pag-usapan natin sa kontrasona. Because trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontrasona. But I want to crowdsource it. Napakarami nyo na rin po na bahagi ng aking Facebook page. Anong mga dapat natin pag-usapan sa kontrasona? Of course, uulitin ko to sa Monday after the SONA kasi kailangan pakinggan natin yung SONA. But even without listening sa SONA, for example, taas ng presyo ng bilihin, di ba? Whether it's diesel or whether it's yung kuryente, marami pong nasashock na ang electricity bill nila ay 2,000, naging 2,800, 22,000, naging 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sila sabi, hindi, kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples, mako-compare mo naman ito. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption and has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema. At hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free, no, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So